Isinailalim na sa inquest ang sundalong ng hostage sa isang pampasaherong bus sa Camarines Sur. Bukod sa kasong kriminal, posible rin siyang sampahan ng kasong administratibo. Isinailalim naman sa stress debriefing at check-up ang driver at mga pasahero. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! Maris, June, nadala na nga sa Naga City para sa inquest proceedings ang armadong sundalo na nambulabog ng isang biyahe ng bus kahapon. 4:35 p.m. nang sumuko kahapon ang sundalong si Corporal Rene Prahele matapos niyang i-hostage ang isang bus mula Naga City para ihatid sana siya sa Fort Bonifacio. Pero inabot na ng gabi ang bus sa munisipyo dahil kailangan pang kunan ng statement ang mga driver at mga pasahero nito. Sumailalim na rin sila sa stress debriefing at health check-up. Sa panayam ng GMA News sa sundalo, sinabi niyang may banta sa kanyang buhay kaya siya naka-full battle gear at gustong pumunta sa Fort Bonifacio. May problema kasi siya sa pamilya. Gayunman, wala raw siyang intensyon na saktan ng mga pasahero. Nakiusap daw siyang samahan siya hanggang Maynila. Nagpalipas na magdamag sa Del Gallego Police Station ng sundalo at dinala sa Naga City kaninang umaga para sa inquest proceedings. Kakasuhan siya ng serious illegal detention at dahil miyembro ng Philippine Army, posible ring magkaroon ng mga kasong administratibo. Pakinggan natin ang pahayag ng dalawang pasahero kagabi ng driver at maging ni Corporal Prahele. Nervyos kasi alam mo naman, hindi natin inaasahan na ganun yung mangyayari. Lalo pat may dala akong 3 bata. Lahat kami nakaganon sa army, huwag magpaputok. Oh, dahil pag magdadanak daw ng dugo. Kaya basta ang binano niya sa amin, sumunod lang para walang masaktan. Sa bus naman po, nakiusap naman po ako sa mga pasahero, pati sa driver, na pasensya na po kayo at nagamit ko kayo. Ito ang dahilan para maiparating ko sa PE yung problema ko. Kasi kung doon, sir, mismo sa mangyari doon sa kampo namin, ang tropa, sir, maraming mamamatay at saka yung sibilyan. Kasi tatambangan ako, sir, eh. June Maris, ayon sa mga otoridad, kailangan magkaroon ng tamang assessment, yung state of mind ng sundalo para malaman kung paano yung approach dito dahil sa kanilang observation, walang tulog at possibly rin depressed. Balik sa inyo. At Bam, ano ang purpose niya dapat kung bakit gusto niyang pumunta ng Fort Bonifacio sa Taguig, Bam? Sa kanyang pakikipag-usap, meron siyang sinasabing banta sa kanyang buhay dahil isa siyang squad leader at nagkaroon daw ng move para yung mismong squad niya gamitin daw di umano para patahimikin siya. Sa kanyang meron siyang problema sa pamilya involving yung kanyang wife, June. At isa rin dito sa tanong, Bam, ano ang clearance niya, paano niya nailabas yung baril? May nakita akong M16 rifle na parang sinusuri kanina. Yun ba yung armas niya, Bam? Service firearm niya to, M16 rifle. At dinala niya ito, bali, sumakay siya na isang bus prior to riding yung Peña Francia bus and bumaba siya dito sa parte ng Pamplona and pinara niya yung bus huminto naman yung bus thinking na baka sasabay lang itong uniformed personnel pero iba na nga yung naging storya nung sumakay na sa bus. Okay, so ngayon, kanino mapupunta ang kustodiya ng sundalo na yan, Bam? Ayon sa nakausap natin, Chief of Police, dinala nila sa Naga City. Kapag magkaroon ng commitment order mula sa court, posible siyang i-detain muna sa BJMP, either dito sa Sipocot or dito sa isa pang nearby town. Kung walang makuha ang ganyang commitment order by today, baka ibalik siya rito sa ating likuran. Nakikita ninyo yung police station ng Del Gallego. Baka dito muna siya magstay. Bam, isa na lang, backtrack lang ako konti. Paano napasuko yung sundalo na yon? May mga tumulong bang kabaro niya para kumbinsin siyang sumuko? Paano detalye nun, Bam? Okay, so timeline natin, around 11 a.m. sumakay daw ng bus and around 12 noon na-intercept na siya. Alam na ng mga authority na hawak yung bus dahil nagtimbre yung dispatcher. Nag-set up ng checkpoint dito sa Del Gallego. Nagharang sila ng malalaking mga sasakyan para hindi na makaproceed yung bus. And then nagkaroon doon ng standoff for around 5 hours. May mga kumakausap. Meron kasing binuong crisis management team dito sa Del Gallego involving yung mayor, yung mga Philippine Army representatives, maging sa police. May mga nakikipag-usap sa kanya, mga tumawag yung kanya misis, yung ilan niya mga kasama sa serbisyo. And nakausap natin siya, ang sinabi niya kaya siya sumuko, nakausap niya yung kanyang ninong at ninang. Bam Alegre, maraming salamat sa iyo.